Anong oras na? AP time and it's more fun in Araling Panlipunan. Ako si Ginoong Noel de Quiros, katuwang si Binibining Hoson mula sa Valenzuela National High School, ang inyong magiging gabay sa paglalakbay ukol sa makulay na kasaysayan ng Asya. Sentro ng ating talakayan ay ang pagpapaunlad sa inyong kasanayan, kaugnay sa pagsusuri ng mga salik, pangyayari, at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangang Asya. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, muli nating balikan ang mga pamamaraan ng mga kanluranin sa pananakop sa Silangan at sa Timog Silangang Asya. Para sa gawain ito, i-type sa ating comment box ang fact kung ang nakasaad na pamamaraan ng pananakop ng mga kanluranin ay tama at bluff naman kung hindi. Handa na ba kayo? Narito ang unang pahayag. Naging dahilan ng digmaang opyo ang pagkumpiska at pagsunog sa opyo na nakuha ng mga Tsino mula sa barkong pagmamayari ng British. Fact or bluff? Kung ang sagot mo ay fact, mahusay. Para sa ikalawang katanungan, upang makapasok at makadaong ang mga Amerikano sa Japan, bumalik si Commodore Matthew Perry dala ang naglalakihan at armadong barko na tila nagbibigay ng isang babala. Fact or bluff? Kung ang sagot mo ay fact, magaling! Kitang-kita na marami kayong natutuhan sa nakaraang aralin. Para sa ikatlong katanungan, imbis na makipagkaibigan upang makuha ang loob ng mga lokal, si Miguel Lopez de Legazpi ay nakipagdigma upang masakop ang Bohol at Cebu. Fact or bluff? Kung ang sagot mo ay bluff, mahusay. Si Miguel Lopez de Legazpi ay nakipagkaibigan sa pamamagitan ng sanduguan. Para sa ikaapat na katanungan, gumamit ng divine and rule policy kaya napaalis ng mga Dutch ang mga Portuges at sinakop ang Amboyna at Tidor sa Indonesia sa pamamagitan ng pagkikipag-alyansa sa mga lokal na pinuno. Fact or bluff? Kung ang sagot mo ay fact, tumpak. Para sa ikahuling katanungan, hindi na kontrol ng England ang produksyon ng lata at goma sa Malaysia. Tanging mga daungan lamang sa Singapore. Fact or bluff? Kung ang sagot mo ay bluff, mahusay. Nasakop at nakontrol ng England ang Malaysia, Singapore at Myanmar. Matapos nating mabalikan ang mga pamamaraan ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa Silangan at Timog Silangang Asya,
Inaasahan ko na masagot natin ang mga sumusunod na tanong pagkatapos ng talakayan. Una, ano ang naging epekto ng mga salik at pangyayari upang makamit ng Silangang Asya ang kalayaan? Ikalawa, gaano kahalaga na napukaw ang damdaming nasyonalismo ng mga Asyano sa panahon ng pananakop? Upang lubos nating maunawaan ang nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya, isa-isahin natin ang mga pangyayari sa ating kasaysayan. Hindi man tuwirang nasakop ng mga kanluranin, dumanas ng maigting na imperialismo ang Silangang Asya lalo na noong ika-18 siglo. Isa sa mga patunay nito ay ang pagpapatupad ng sphere of influence ng mga kanluranin sa China at ang paggigiit ng open door policy ng United States sa Japan. Ang imperialismong kanluranin sa Silangang Asya ay nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Naghangad ang mga Tsino at Hapones na makawala mula sa imperialismong kanluranin dahil sa hindi mabuting epekto nito sa kanilang pamumuhay. Ang paghangad na ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa dalawang bansa. Nagsimula ang pagkawala ng kontrol ng China sa kanyang bansa nang matalo ito sa Great Britain sa unang digmaang opyo noong taong 1839 hanggang 1842 at sa Great Britain at France noong ikadalawang digmaang opyo taong 1856 hanggang 1860. Bunga nito, nilagdaan ang kasunduang Nankin noong taong 1843 at ang kasunduang Tianjin noong taong 1858 na naglalaman ng mga probisyon na hindi patas para sa mga Tsino upang ipahayag ang kailang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan. Nagsagawa ng dalawang rebelyon ng mga Tsino. Ito ay ang Rebelyong Taiping noong taong 1850 at ang Rebelyong Boxer noong taong 1900. Ano nga ba ang Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer? Ang Rebelyong Taiping ay naganap sa Timog China noong Disyembre taong 1850 hanggang Agosto taong 1864. Layunin ng rebelyong ito na mapabagsak ang dinastiyang Qing o dinastiyang Manchu na pinamumunuan ng mga dayuhang Manchu. Bunga nito, nagapi ng dinastiyang Qing ang rebelyong Taiping sa tulong ng mga British at French. Pinamunuan ni Hong Xiuquan ang rebelyong Taiping laban sa dinastiyang Qing na pinamumunuan ng mga dayuhang Manchu. Layunin ng rebelyong ito na mapabagsak ang dinastiyang Qing upang mahinto na ang pamumuno ng mga dayuhan sa kanilang bansa. Bukod dito, hangad din ng rebelyong Taiping ang pagbabago sa lipunan. Kabilang dito ang pagkakapantay-pantay ng mga karapatan para sa kababaihan. Sumiklab ang rebelyong Boxer noong taong 1899. Tinawag itong rebelyong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang Ayuchuan o Righteous and Harmonious Feast. Ang mga miyembro nito ay may kasanayan sa gymnastic exercise. Bukod sa pagtuligsa sa korupsyon sa pamahalaan, pangunahing layunin ng rebelyong Boxer ay ang patalsikin ang lahat ng mga dayuhan sa bansa, kabilang dito ang mga kanluranin. Nagsagawa ng maraming pagpatay ang mga Boxer. Pinaslang nila ang mga misyonerong Kristiyano at mga Tsino na naging deboto ng relihiyong Kristyanismo. Mula sa probinsya, kumalat ang rebelyong Boxer hanggang sa Peking. Nagpadala ng puwersang militar na mayroong 2,100 na sundalo ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan. Dahil dito, nagapi ang mga Boxer dahil sa pagtutulungan ng mga dayuhang imperialista.
Nabawi ng mga imperialista mula sa mga Boxer ang Peking noong 14 ng Agosto taong 1900. Nang mamatay si Empress Dowager Cixi noong taong 1908, lalong lumala ang sitwasyon ng kahirapan sa China. Siya ay pinilitan ni Puyi na naging emperador sa edad na 2 taon. Ang pagsisimula ng ika-20 siglo ay nangangahulugan ng pagpasok ng dalawang magkatunggaling ideolohiya sa China. Lumaganap sa bansa ang ideolohiya ng demokrasya at komunismo. Ito ay nagdulot ng pagkakahati ng bansa at naghudyat ng tunggalian ng mga pinunong Tsino na nagsusulong ng demokrasya at komunismo. Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu ay senyales ng pagwawakas ng mahigit sa 2,000 taon na pamumuno ng mga dinastiya sa China. Hinarap ng mga Tsino ang isang malaking hamon sa kanilang bansa. Ito ay ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno ng mga emperador. Sa panahon na ito ng kaguluhang pampulitikal at kawalan ng pagkakaisa, nakilala si Sun Yat-sen. Nakapag-aral si Sun sa Hawaii at sa Hong Kong Medical School. Isinulong niya ang pagkakaisa ng Tsino gamit ang 3 prinsipyo: Sinminchuyi o nasyonalismo, Minsengshui o demokrasya, at Minxinshua o kabuhayang pantao. Binigyan diin ni Sun na ang pagkakaisa ng mga Tsino ang susi sa tagumpay laban sa mga imperialistang bansa. Naging ganap ang pamumuno ni Sun sa China nang pamunuan niya ang mga Tsino sa pagpapatalsik sa mga Manchu sa tanyag ng Double Ten Revolution na naganap noong 10 ng Oktubre taong 1911. Tinawag itong Double Ten dahil naganap ito sa 10 buwan ng taon at 10 araw ng buwan. Sa araw ding ito, itinatag ang bagong Republika ng China. Dahil sa kanyang tagumpay, pansamantalang itinilaga si Sun bilang Pangulo ng Bansa noong 29 ng Oktubre taong 1911 at tinagurian siya bilang Ama ng Republikang Tsino. Itinatag ni Sun Yat-sen ang Partidong Kuomintang o Nationalista Party noong taong 1912. Naging batayan ng kanyang pamumuno ang paggamit ng konsilyasyon at pagkakasundo upang maiwasan ang alitan at maisulong ang kaunlaran ng bansa. Naniniwala din siya na dapat pagtuunan ng pansin ang regulasyon ng puhunan at pantay-pantay na pag-aari ng lupa. Higit sa lahat, hindi naniniwala sa Sun Yat-sen na kailangan ang tunggalian ng mga uri o class struggle upang makamit ang pagkakaisa, kaayusang panlipunan at kaunlarang pang-ekonomiya. Humalili si General Chiang Kai-shek bilang pinuno ng Partido Kuomintang nang mamatay si Sun Yat-sen noong 12 ng Marso taong 1925. Sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai-shek ay pinagpatuloy ng Kuomintang ang pagkikipaglaban sa mga warlords o nagmamay-ari ng mga lupa na may mga sariling sandatahang lakas. Ang pagpasok ng ideolohiyang komunismo sa China ay nagsimula noong taong 1918. Naging tanyag ang komunismo sa China sa pamumuno ni Mao Zedong. Si Mao ay mula sa pamilya na magbubukid sa probensya ng Hunan. Sinuportahan at isinulong ni Mao ang prinsipyo ng komunismo tulad ng tunggalian ng uring manggagawa o proletariat laban sa uri ng kapitalista o bourgeois. Sa tunggalian na ito, naniniwala ang mga komunista na mananaig ang mga manggagawa at maitatag ang isang lipunang sosyalista. Sa lipunang ito, ang Estado ang siyang hawak sa lahat ng pag-aari ng bansa. Upang ganap na maisulong ang kanilang ideolohiya, itinatag ni Mao Zedong kasama ang iba pang komunistang Tsino ang Partido Kuomintang noong 1921. Lalo pang lumakas ang komunismo sa China sa pagdating ng Russian advisor sa Canton.
Lumaganap ang ideolohiya hindi lamang sa mga pangkaraniwang mga magsasaka at manggagawa, kundi pati na din sa mga opisyal ng pamahalaan at sa grupo ng mga edukadong Tsino. Madaming Tsino ang yumakap sa komunismo dahil sa panahong pumasok ang ideolohiyang ito ay unti-unti nang nawawala ang tiwala nila sa pamumuno ni Chiang Kai-shek dahil sa laganap na katiwalian sa pamahalaan at malawakang kahirapan na dinaranas sa bansa. Nabahala si Chiang Kai-shek sa lumalakas na impluwensya ng komunismo sa China. Inuutos niya ang paglulunsad ng kampanyang militar laban sa mga komunista. Maraming komunista ang hinuli, pinahirapan at napatay. Hindi lahat ng mga komunista ay nahuli. Pinamunuan ni Mao Zedong ang mga nakaligtas na Red Army, tawag sa mga komunistang sundalong Tsino, at sila ay tumakas patungo sa Jiangxi. Tinawag itong Long March dahil sa kanilang nilakbay na may layong 6,000 milya. Umabot ito ng 1 taon kung saan marami ang namatay dahil sa hirap, gutom at patuloy na pagtugis ng mga sundalo ni Chiang Kai-shek. Pansamantalang natigil ang pagtutunggali ng pwersa ni Chiang Kai-shek at Mao dahil sa banta ng pananakop ng mga Hapones. Mahalaga ang papel na ginampanan ng nasyonalismo upang makamit ng mga bansa sa Silangang Asya ang kalayaan. Bilang mga mag-aaral ng araling panglipunan, pag-asa ng bayan at mamamayan ng ating bansa, tungkulin natin pangalagaan ang kalayaang ipinamana sa atin ng ating mga bayani. Huwag natin silang biguin. Patunayan nating hindi sayang ang kanilang sakripisyo at pagpapagal. Tapos na ang ating talakayan. Pero bago tayo magpatuloy, subukin natin ang iyong natutuhan sa pagsantinalakay sa araw na ito. Let's play 1,000 Heartbeats! Ang una niyong lalaruin ay contrast. Makikita ang dalawang sagot na pagpipilian. Lalabas ang mga pahayag at pangyayari kung saan ang sagot ay isa sa dalawang pagpipilian. Para makumpleto ang round na ito, kailangan mong makakuha ng 7 tamang sagot. Tapusin ang contrast bago maubos ang iyong heartbeats at makakapagpampo ka ng mga bagong kaalaman. Sa tingin mo, kaya mo bang maibangko ang mga bagong kaalaman sa larong ito? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa bawat bilang para i-type sa chat box ang napiling sagot. Good luck everyone and let's play Contrast! Para sa unang katanungan, sino ang tinaguriang ama ng komunistang China? Para sa ikalawang katanungan, sino ang tinaguriang ama ng Republikang Tsino? Ikatlong katanungan, ang nagdatag ng Nationalist Party noong taong 1912. Para sa ikaapat na katanungan, ang nagtatag ng Partido Konsyantang noong taong 1921. Ang itinalagang Pangulo ng China noong ika-29 ng Oktubre taong 1911.
Naging batayan ng kanyang pamumuno ang paggamit ng konsilyasyon at pagkakasundo upang maiwasan ang alitan at maisulong ang kaunlaran ng bansa. At ang panghuling katanungan, pinamunuan niya ang mga nakaligtas na Red Army, tawag sa mga komunistang sundalong Tsino. Kung nakumpleto nyo ang 7 tamang sagot, mahusay. I-type sa chat box ang pangalan ng inyong paaralan para sa mga nakakuha ng 7 tamang sagot. Bukas, sa inyong follow-up discussion, ipoproseso ng inyong AP teachers ang mga katanungan kaugnay sa ating aralin. Muli, ako sa Sir DQ, ang iyong naging gabay sa paglalakbay sa makulay na kasaysayan ng Asya. Paalam at maraming salamat!